Eto na naman daw, etong si Digong. Inuuto, nagsisinungaling na naman, niloloko na naman ang kanyang mga taga-suporta. Nagkukunwari na maayos at matino. Another kwentong kutsero, yan yung sabi ng mga netizens, sungay mong pilipit. Sabi pa ng isa, alam ng buong mundo kung sino ang advisor mo sa sinasabi mong Christian faith at yan ay si Kibuloy. Meron pa, is this in line with his current nagsisimba ako 3 times stunt or 3 times a week? Then for him to behave unchristian again immediately after. Meron kasing payag etong si Digong na kuno ay 3 beses siya nagsisimba. Kada linggo ata yun. Anyway, bay madalas. Tapos yun nga, sabi na itong isang netizen, then after church, yung kanyang behavior ay unchristian na naman. Ayun tuloy nasisi etong bishop na ito dahil sabi makasalanan din siguro etong bishop na ito dahil close friend nga kuno ni Duterte. Ito po ay may kaugnayan dito nga sa pagpanaw. Ito yon. Sabi ni Digong, he was a good counselor and advisor and I respect him deeply. Ito po ay si Archbishop Kapalya. Sabi niya or sabi ni Digong, good friend, and I revere him as a religious man. I have always acknowledged his ascendancy in my life, and in some occasions, I have sought his counsel. He was a good counselor and advisor, and I respect him deeply. Yan po ang palusot ngayon ng si Digong, or ang kwento ngayon nga ng si Digong, dahil siya po ay dumalaw nga dito sa wake na itong Archbishop na ito. Yon. Diba? Nagkukunwari na naman daw etong si Digong. Pero ano nga ba ang katotohanan? Meron kasing post dito etong si Senator De Lima. Pero bago yan, sabi dito, Kapalya has said that Duterte should consider public opinion. So yung mga advisor neto or advice netong si Kapalya, makikita mo na sa tingin natin, hindi talaga pwedeng tanggapin ni Digong yung mga ganitong klaseng advice. Wrong is wrong even if everybody is doing it right. And right is right even if nobody is doing it. The end does not justify the means, he said. So maraming beses na rin pala na pinagsabihan netong si Kapalya, si Archbishop Kapalya, etong si Digong. Maraming beses na rin pong pinatamaan si Digong. Tapos sasabihin advisor. Sa tingin ko, pakitang tao talaga itong pagdalaw nga sa wake na si Digong. Pagdalaw ni Digong dito nga sa lamay na itong si Archbishop Kapalya. Puntahan natin itong post ni dating Senator De Lima. Thank you, Mr. Montalban, for this very informative and moving piece. I join many in grieving the passing of Archbishop Kapalya, a great man of the church, and a brave shepherd of his flock. He never backed down in his fight for the sanctity of human life, even when he was almost alone with a few other Davaoenos who tried to stop the killings perpetrated by the DDS. Yon. So, eto pong si Kapalya ay isa sa mga lumaban para matigil ang patayan, ang malawak na patayan na ang may kagagawan nga ay ang DDS or yung Davao Death Squad na itong si Duterte. Tapos sasabihin ngayon ni Digong, advisor, kilala naman natin si Digong na nagtatanim yan ng galit at hindi yan tatanggap ng mga ganitong klaseng advice. Alam natin yan. Kilala ng sambayanan kung anong klaseng ugali meron itong dating presidente. Okay, ulitin natin na Davaoenos, kahit daw konti lang sila na lumaban para matigil ang patayan nga na ang may kagagawan ay ang DDS. Pero naandyan itong si Archbishop para nga pamunuan ang grupo nila na ang advocacy ay to stop the killings. His legacy of caring for the least of our brethren and giving sanctuary to those fleeing from DDS assassins will live on in our hearts. You see? Ito pong si Archbishop Kapalya, sila pa ang nagkanlong doon sa mga
nanganganib ang buhay dahil siguro ay nasa listahan nga ng mga DDS assassins na pwedeng paslangin din. So nakikita natin na ulit-ulitin ko, siguradong sa halip na pagiging friend, ang tingin ni Digong dito kay Kapalya, sa tingin ko ay isa rin to. Sa tingin ko ay isa rin to sa mga target sana ng DDS. Yun lang, nakaligtas. Kaya lang kasi, pumanaw siya at sa kadahilanan siguro ay may karamdaman or sa katandaan. Anyway, kung ano man, hindi na natin inalam yan. Ang importante dito ay malaman nating lahat na etong si Digong po ay nagkukunwari na naman at nang-uuto na naman ng mga kababayan natin. Sana ang inuuto na lang niya, patuloy niyang uutuin habang buhay ay ang mga kababayan niya sa Davao. 'Di ba? Good luck sa inyo dyan.